Iniugnay ang PIDEA leak sa umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Bukod dyan, nagre-recruit din daw ng mga miyembro ng PNP para sa ouster plot. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. May bago na naman umanong plano para patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng plano. Based sa information namin is the Duterte camp. Ayon kay Trillanes, may mga aktibong senior members ng PNP na nagre-recruit para sa ouster plot laban kay Marcos. Gusto raw kasi ng kampo ni Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte, assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support, kagaya yung ginawa ng EDSA 2. But if it's a straightforward people power or coup, ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo. Minamadali raw ng kampo ni Duterte ang pagbuwag sa administrasyon dahil sa Hunyo o Hulyo ay ilalabas na umano ng International Criminal Court ang arrest warrant kaugnay ng war on drugs. Pero sabi ni Trillanes, hanggang ngayon wala pa namang nagre-recruit para sa ouster plot. Iginiit naman ng PNP, wala silang namomonitor na destabilization plot sa kanilang hanay. Ang pag-iikot ni PNP Chief Romel Francisco Marbil sa Visayas at Mindanao ay hindi raw para mag-loyalty check, kundi bahagi lang ng regular routine ng isang bagong hepe. Panawagan ng PNP kay Trillanes. At ang pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating Senador Trillanes, please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito. At alam po kung sino man pong makikilahok dito na mabigat po ito dahil this is treason. Maging si Senador Bato de la Rosa, bumuelta kay Trillanes. Sinabi kasi ng dating senador na ang tinaguriang PIDEA leak na nagdadawit kay Pangulong Marcos sa iligal na droga ay bahagi ng ouster plot laban sa kanya. Si Senador de la Rosa, nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, ang nangunguna sa investigasyon ng Senado sa isyu ng PIDEA leaks. I am a rightist. I don't want to destroy the existing establishments. Sumusunod po ako ng batas. Kung si Trillanes ay destabilizer, Senator Bato is, ano bang opposite ng destabilizer? Stabilizer. I want a stable government. I want a stable dispensation. Ayoko po na masira yung ating gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mong sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ouster the president. No! My God! Hindi rin daw siya natatakot sa sinasabing pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo, sige ka lang, ngak-ngak dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Ang ilang kongresista naman, binansagan si Trillanes. Naman natin, sabi nga nila si dating Senator Trillanes, pambansang Marites, no? So, napaka-unfair naman dun sa mga general na sinasabi niya, no? Na nasangkot na naman ang ating military, ang ating PNP. Sana wag na lang idamay sa mga Marites na ganito, lalong-lalo na kung wala namang ebidensya. Wala pang pahayag ang Malacanang at ang mga Duterte sa issue. Ang dating Chief Legal Counsel naman ni Duterte na si Salvador Panelo, tinawag na kasinungalingan at kalokohan ng mga pahayag ni Trillanes. Gusto lang daw ng dating senador ng publicity dahil wala na siyang silbi sa politika. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.